Hello again, WalooTube again. So again, welcome mga subscribers at mga viewers sa live ko. So this is my new live again. So pag-uusapan naman natin uli yung in related to entertainment. So yun po, may pag-uusapan lang po tayo in regards sa meron lang isang nakakabilib na ginawa ni Yorme. Si Yorme Isko Moreno as one of the Eat Bulaga host. So pakinggan natin yung ginawa na ito sa G sa Gitli. May papakita ko sa inyo. In our own little way, gusto namin maramdaman ninyo ang Pasko hatid ng Eat Bulaga GMA7 Kapuso. Nako, kaya naman, kahit nasaan pa kayo, kahit out of the way. Ang video na ito is yung segment na ito is yung nanalo sa G sa Gitli ay isang OFW. At ito yung nangyari sa buhay ng sa OFW na nanalo. Ito yung experience niya doon sa ibang bansa. Ito. Picture. Yeah. Ayun. Ayun. Sheila May London. Ay, London. Si Ma'am Sheila. Kasi taga-London ka. Taga-Inglaterra. London. Si Sheila. Hi, Sheila. Taga-Alaka, Bukidnon. Ayan na. Nako, Sheila. Oh, Sheila, kamusta ka? Mabuti po. Oh, Sheila. Ang challenging pa dito, yung internet connection niya laging napuputol. Pero sige lang, maririnig natin yung istorya ng buhay niya bilang OFW. Malamig ba dyan? Malamig? Opo. Oo, kasi nakapunta ako dyan eh. Malamig doon, di ba? Yung bukid doon, mataas na bundok Yun yan. po pala. Kaya naman pala yung balat ni ate, fresh din eh. Ate, nasaan ka po? Sa kulay po tayo. Dito po sa motor shop ng cousin ko po, Bisaya. Hindi, si Buboy, kaya yan. Ate, okay lang mag-Bisaya. Dire kay Bisaya, masan ko? Napunta ko yung motor shop ba? Nag-connect na ko wifi. Nangutang na ikong gipulong-pulong piso. Ayun, inutang pa niya yung pang-internet Meron ka niya. mag-anak dyan sa motor shop. Tapos, dyan kasi may wifi, mga kapuso. Nagpipiso net lang siya. Oh, naku, Marami ka po bang bariyat dati? Marami kang bariya. Sinsiyo dira. Ayun, naputol na yung internet connection ni ate. Hulugan mo. Hulog! Tapo! Yun talaga mahirap mga kapuso. Kasi alam ko yung piso net, Opo. hulog ka ng piso. May 5 minutes kang internet. Oo nga. Kaso, nung nakausap na tayo, pang 6 minutes na, nakalimutan niya maghulog. Diba? Na-excite mga kapuso. Ito. Opo. Sila. Hindi ganun kadali. I-forward natin to kasi medyo mahaba yung video to eh. Yung Kung wala ka sinabi niya yung naranasan niya bilang OFW. Andali po. Marami po kami makausap, no? Hindi mo po sa malalapit. Sa TikTok po. Tapos yung unang amo ko doon, Bakit? yung Anong last kinamatay? ko namatay, andun po ako sa kuwait. Hindi po ako nakauwi. Imagine mo, yung anak niya namatay. OFW ka. Yun. Nawala na naman si ate. OFW ka, Sheila? Sheila? Yun, nawawala na naman yung internet ni ate. Sheila? Medyo Oo. mahirap talaga yung sitwasyon. Mahirap yun. Kaya po mga kapuso, ginawa po namin. OFW. Opo. Kaya namin ginagawa itong yung tawag G sa Gitli para po mas marami po kami makausap, no? Hindi mo po sa malalapit lang kahit saan po, katulad po ni Ate Sheila na taga Bukidnon pa. Actually, Totoo po yan. Kasi ito lang programa G sa Gitli ni Eat Bulaga ang nakapagbibigay ng saya, either nasa internet ka, nasa Mindanao ka, nasa Visayas ka, pinupuntahan ka talaga nila door to door at doon sila maghahanap ng random people at random places. Doon yung sinasabi na yung ang objective ng G sa Gitli, random people and random places at may maraming tsansa na yung mga tao manalo sa
segment na ito. O mabibigyan ng kahit paano konting tulong para sa kanila na hindi naman na yung parang sa araw-araw na pangangailangan. At isa pa, ang J sa Gately ginawa para sa mga taong masisipag, hindi sa mga tamad dyan na parang nakangangalang na walang ginagawa. So, yan po. Continue po tayo sa video ni ate. Request nila yan. Opo. Request ng ating mga Ayan, bumalik na si ate. Sila, kahit walang video, okay lang. Mas okay ba kung walang video? Dahil sila, okay na yan. Baka mas mabilis yun. Yan, ganyan na lang sila. Yan, maganda ba? Mas malinaw? Okay, sila. Nasabi mo kanina, namatay anak mo, diba? Wala ka sa Pilipinas. OFW ka ba? Nag-OFW po ako nung naghiwalay kami na asawa ko po noong 2015 po. Tapos yung unang amo ko doon, pinagulpi ako. Kaya nung nagkasakit yung anak ko, hindi po nadala sa ospital. Kaya andun po sa daan namatay ko. 2016 po yun. Sa daan namatay? Hindi na umabot sa ospital. Opo, kasi wala po akong pera kasi hindi ako nahulan ng 2 buwan po. Hindi ka po sinahuran ng 2 buwan? Opo, kasi yung amo ko po na matanda, wala po akong cellphone kasi kinuha niya po yung cellphone ko. Kaya ang ginawa ko po, nila ko po yung sarili ko sa kwarto ko. Tapos nagpasauli po ko sa agency. Nung isinauli po ko sa agency, parang hinagis niya pong cellphone sa ilong ko po. Tumuko yung ilong ko. Tapos nakakasakit ng loob yung mga agency po doon, hindi sa mga OFW po pumapanig doon po sa amo. Kaya ang sabi ko, magpapulong na lang po ako kaysa ibalik po sa amo ko. Kaya doon, nakahanap naman po ako ng mabait na amo. Kaya lang po, nung mga 1 linggo siguro ako ng amo ko, namatay yung anak ko po. Sorry to hear that, ha? Parang hindi po ako makapaniwala kasi pangatlong beses na po ako. Nasakit talaga yun. Gusto ko nga magpakamatay noon. Ay, doon sa, kaya lang po, tinatawagan ako ng mga kaibigan ko po, doon ako nagkulong. Ang buong buhay ko, parang sakit-sakit po, parang gano'n, parang nanagingit. Hindi ako makauwi, kaya hanggang ngayon hindi ko po kaya tingnan doon sa cemetery yung anak ko po. Pero Sheila, wag ka naman susuko. Alam mo, meron ka pang 3 anak. Hindi po ka... Yan po. Ganun po kahirap bilang OFW na nasa ibang bansa. Lalo na po kung hindi ka swerte sa mga amo mo doon sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi sa Middle East, lalo na pag mga babae, it's hindi mas favorable sa kanila. Even though men also there, but usually yung mga domestic helper natin doon sa Middle East, usually ang minamaltrato, hindi pinapakain, tulad nitong ginawa nito. Tinatapunan kahit ano-anong bagay, hindi pinasasahuran. Yun po ang nakakalungkot talagang marinig sa ating mga kababayan na nangyayari doon sa ibang bansa. Yung tingin sa iba kasi, pag abroad ka, masarap ang buhay, maraming pera, pero hindi nila naintindihan dito, yung ibang mga tao dito sa Pilipinas, na buwis-buhay po ang pupunta sa ibang bansa. Yung kalahati ng katawan mo ay nasa hukay po. Real talk lang. Kaya sana yung mga nasa Pilipinas, maintindihan nila ang buhay ng mga OFW ay hindi basta-basta na tulad dito, papetex-petex ka lang, patulog-tulog ka lang dito. Iba ang buhay doon. Hindi ganun ang sitwasyon nila doon. Lalo na sa mga domestic helper natin na minamaltrato. Buti na lang may G sa Gately ng GMA7 with the help with Tape Inc.
na mabigyan ng pag-asa ang mga kababayan natin, especially OFW na minalas doon sa ibang bansa. Hindi sinuwerte. Namatayan pa ng anak. Imagine mo yun. Sobrang nakakalungkot at sakit ng damdamin po yan. Na hindi maintindihan dito ng mga usually, lalo ng mga kabataan dito sa Pilipinas, sa ating bansa, at ibang tao yung sitwasyon ng mga OFW. Kaya sila dito, pahayahay lang ang buhay. Pasarap-sarap lang. And thankfully that yung babae yun natawagan ng Gisa Gately at natulungan ni Yorme. No? Kasi nakakalungkot eh. Diba? It's very God-given talaga ang programang Gisa Gately. Kasi isa lang, hindi lang OFW natulungan no mga nakaraang show ni na Yorme, ni na Buboy, may natulungan silang kambal, na yung kambal nagbigay pa ng inspirational words na sabing laban lang. Kahit gaano kahirap ang buhay, laban lang. At si Yorme nun at naiyak sa sinabi ng kambal, di ba? So while naman itong mga during that portion or that during that airtime, kasi kakasimula lang din naman ng Itbulaga nun, habang tumutulong si na Yorme, ang Gisa Gately, ito namang mga immoral natics, tira ng tira, bash ng bash. Hindi nila inintindi yung sitwasyon na yun. Lalo na ngayon, na ganito mga sitwasyon, na marami tayong kababayan na kailangan ng tulong, kailangan ng pansin, kahit papaano mapasaya natin sila dahil sa tindi ng hirap ng dinaranas nila. Kayo kasi mga immoral natics dyan, pasensya na, hindi niyo kasi nairanasan kasi kayo, nabubuhay kayo at nagkakapera kayo galing sa masama. Galing sa pagbabayad ng hindi ko alam kung sino nagbabayad sa inyo para maging troll, maging basher. Hindi ko alam kung paano iniisip nyo, kung paano naging mabuti ang turo ng mga, hindi ko na ipabanggit yung mga taong yun, na nagmumura, nagpapalabas ng mga hindi kaya-ayang video, nagpaparinig kahit ano-ano na wala namang kwenta, na hindi naman nakakatulong sa mga tao, sa mga manunood nila, hindi nakakatulong. Bagkus nagbibigay pa ng negative vibes, negative thoughts sa mga manunood nila. At sinusuportahan pa ng mga immoral natics. Ito ding mga immoral natics, tuwang-tuwa kasi may pera daw, binabayaran naman sila, wala silang pakialam kung mawasak ang pag-iisip ng mga manunood nila, especially mga bata, ang kawawa. Hindi ko ma-imagine kung paano naisip ng mga magulang yun na pinapanood ng mga bata itong mga ganitong klaseng programa na may mga masasamang turo. Hindi mabuting turo sa kabila, lalo na sa kabilang show na ito. Diba? Kaya ako mas believe ako sa bagong Itbulaga ngayon. Totoo lang. Mas believe ako sa bagong Itbulaga ngayon. Kasi ang turo nila, it's very healthy for the brain, especially sa mga bata. Hindi yung puro kabulastugan. Tulad ng gustong ipaglaban ng mga immoral natics at yung mga idol nila sa kabila. Proud na proud sila na yan ang pinapakita nila sa mga bata. Diba? Tanungin ko kayo. Ako, magtatanong ko sa inyo, paano nyo naisip yan? Paano nyo nakakain at naatim na ipapanood sa bata nyo yung may show na nagmumura? Mayroon pang video doon na hindi kaya-aya. Tapos mayroon pang yung isang tao pang hilig-hilig magparinig. May kasama pang mura. Nagbabanggit pa ng ano-ano. Tapos nung pag-alis nila, yung kabilang show, inulan ng mga basher, puro masasamang salita. Anong klaseng mga taong yan? Yan ba ang gusto nyo ituro sa mga anak nyo, mga immoral natics? Tulad ng ginagawa ng mga immoral natics? Nang babash ng mga bad words, kahit nakikita nila yung during the show is
tumutulong yung tao, tumutulong yung mama, may tinutulungan. Hindi ba lang kayo marunong mag-post? Or, hindi kayo marunong rumispeto. At, yung bangbabash nyo, itigil yung kasi may tinutulungan, no? May kawawang kababayan na kailangang matulungan. Kayo mga immoral natin, wala kayo natutulong. Ang naitutulong mo lang is pagpakalat ng fake news at saka masamang turo. At nakikita sa bata, kinokopya naman kayo. No? So sabi ko nga, kayo mga immoral natics, nabubuhay kayo sa pera na galing sa masama. Nabubuhay kayo sa pera na sa mga tao o galing sa pera ng mga tao na gustong sirain ang kabataan, gustong sirain ang murang isip ng mga kabataan. Then napapanood kayo, nababasa kayo sa Facebook. Anong klaseng mga tao yan? Ano kayong klaseng mga tao? Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas na third world country na nga tayo, tapos dadagdagan nyo pa mga immoral natics na ganito ang klaseng pag-iisip, mga ganitong klaseng pag-iisip ng mga immoral natics. Ano na lang na itsura ng bansa natin? What promise you can do, immoral natics? Pagmumura? Yung pagmumura nyo, pagpakalat ng fake news, nakatulong ba? Yan ang tanong dyan, nakatulong ba? Ipakita nyo sa akin yung pagbabash nyo, pagpakalat ng fake news, pagmumura, bilib na bilib kayo na nilipinsahan yung taong totoo naman, real talk, na mga immoral. Ipakita nyo kung tama yung ginagawa nyo, mga immoral natics. Diba? So yun lang masasabi ko sa ngayon, sa vlog ko. Again, salamat po sa pakikinig at panonood sa vlog ko. Again, may vlog na naman tayo na walang script. So thank you sa lahat. Bye-bye. At siya nga pala, bago ko tapusin ang vlog na ito, ang G sa Gately ay pupunta sa Usami City. Doon po sila ngayon mag-G sa Gately. So mga Usamis yan, mga malalapit sa Usamis, antabayan niyo po sina Yorme at si Buboy. Mag-GG sa Gately po sila bukas. Okay? So again, thank you guys and see you. Bye-bye!